Yes, he is my husband. Nakangiting wika ko. Andrew's POV. Dahil sa nakikita ko na si Glyza ng maayos ay alam ko na siya ang asawa ni Adrian. Pinakita kasi sa akin ni Dad ang picture niya bago ipadala sa kumpanya ni na Adrian. Kaya alam ko ang mukha niya. Hindi ko rin maitatanggi na ang ganda niya sa personal. Hindi ko na malayo na matagal na pala akong nakatingin sa kanya. Kaya medyo nailang siya. Sir, okay lang po ba kayo? Ani niya. I'm fine, Doc. Thank you. Nagpaalam na muna siya sa akin at lumabas ng room ko. Pagkalabas niya ay agad na pumasok ang personal na bodyguard ko. Gabi na at bala ko na sanang magpahinga. Dahan-dahan akong umayos sa pagkakahiga at inayos rin ang kumot ko. Ini-off ko ang desk lamp na nasa gilid ko at huminga ng malalim. Pipikit na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Tiningnan ko ito at nakita ko si Mama. Sa pagkakaalam ko 8 o'clock na ng gabi. Hi son, I'm sorry kung ginabi na ako. Wika ni Mama at nilapag ang mga gamit sa mesa. Nilapitan niya ako at yumakap sa akin. Hindi ka na po sana pumunta Ma, gabi na. Baka mahirapan ka sa pag-uwi. Babangon na sana ako pero sinabi ni Mama na humiga na lang ako. Ano ka ba? Okay lang ako no? Binisita ka ba ng daddy mo? Hindi ko pa pala sinasabi sa inyo na hiwalay na sina Mama at Daddy. May mga bagay kasi na ginagawa si Daddy na ayaw ni Mama. Kaya kaysa sa araw-araw sila mag-away, pinili na lang nila na maghiwalay. Pero sabi ni Mama, it doesn't mean na hiwalay na sila ay mapuputol na rin ang koneksyon namin. Sila lang ni Dad ang naghiwalay. Pero ang pagiging ina sa akin ni Mama ay hindi yun mawawala. That's why hindi talaga ako ganoon kaapektado sa pagkakahiwalay nila. Masasabi ko na pareho silang matigas ang ulo. Yun rin siguro ang isa rin sa dahilan kung bakit sila naghiwalay. Wala pa po, Ma. Wika ko. Masyadong busy yun sa maraming bagay para isipin pa ako. Kinausap lang ako ng kinausap ni Mama hanggang sa hindi ko na namalayan na 10 o'clock na ng gabi. Sinabihan ko na si Mama na umuwi na kasi delikado nang umuwi paggabi. Kinabukasan ay napagpasyahan ko na maglibot-libot muna. Naiinip rin kasi humiga. May coffee shop daw sa lobby kaya pupunta na lang rin ako doon para bumili ng kape. Pumasok na ako sa elevator at may nakasalubong pa ako na ibang pasyente. Pagkadating ko sa lobby, hinanap ko na agad ang coffee shop. Maliit lang rin naman pala ang pwesto niya dito. Bumili na ako ng kape at binayaran ito. Libre mo muna ako. Bayaran ko na lang mamaya. Makautos ka ha? Promise nga, babayaran ko mamaya. Nasa locker ang wallet ko eh. Naku, di mo nga nabayaran yung utang mo sa akin noon. Napalingon ako nang may narinig akong nag-uusap sa likuran ko. Nakita ko si Doc Glyza at kasamang isang doktor pa na hindi ko kilala. Oh, Sir Andrew, good morning po. Bati niya sa akin. Good morning din sa inyo. Pumili lang kayo ng kape nyo. Ako nang magbabayad. Talaga, sir? Salamat po. Nakangiting sabi ng kasama niya. Ang saya mo naman. Ani ni Glyza sa kasama. Talaga no? At least hindi ka magkakautang sa akin. Natawa lang ako sa kanilang dalawa. Pagkatapos ibigay ng tendera ang kape, ibinigay ko ang card ko para mabayaran. Nagpasalamat silang dalawa at naunang umalis sa akin. Sir, kailangan nyo na pong bumalik. Nasa kwarto mo ang daddy mo. Hinihintay ka. Wika ng kadadating ko na bodyguard. Glyza's POV. What do you think, Iha? Ang ganda, di ba? Nakangiting saad ng mami ni Adrian. Pagkadating ko sa bahay ay nandito na si Mama. Nagpapatulong kasi siya para sa kulay ng telang ilalagay sa mesa at upuan para sa party ni Adrian. Yes po. I also like this one po. Wika ko. Pareho talaga tayo ng taste, Iha. By the way, nagpadala na ako ng invitation sa parents mo, ha? Excited na saad pa ni Mama. Pumunta rin sa amin si Adrian na may dalang paboritong tea ni Mami. Kakadating niya lang galing trabaho. Mom, pagkatapos pala ng party, plano ko sana mag-celebrate rin kasamang mga kaibigan namin ni Glyza. Napatingin naman ako kay Adrian. Hindi niya pa kasi nasasabi sa akin yun kanina. Really? Saan ba? Humigop si Mami ng tea niya. Sa resort lang po ni Tito Noel. Kung okay lang sa'yo. Napangiti ako sa kanilang dalawa. Si Adrian kasi parang binata na nagpapaalam na gumala.
Okay lang naman sa akin. Mabuti rin yon para mabisita niyo ang tito niyo. Ani niya. Napayas naman si Adrian. Hindi naman nagtagal pa sa amin si Mommy kasi pinapauwi na siya ng daddy ni Adrian. Pagkaalis ni Mommy, sabay naman kami ni Adrian na nag-dinner. Pagkatapos nun ay pumunta na rin kami sa kanya-kanya naming kwarto. Syempre, tinawagan ko na agad sina Rose at Karen tungkol sa pagpunta namin ng resort. Sobrang excited pa ng dalawa. Matagal-tagal na rin kasi nung huling nakapag-beach kaming tatlo. Kinaumagahan ay chinek ko agad ang mga pasyente ko. May ilan rin akong pasyente na pwede nang ma-discharge ngayon. Ito talagang happiness ko kapag nakikita ko na magaling ng mga pasyente ko. I mean, lahat naman siguro ng doktor ganito ang kasayahan. Pagdating ko sa VIP room ay kumatok muna ako at binuksan ang pinto. Good morning, Sir Andrew. Morning check-up po. Wika ko. Good morning, Doc. Wika naman ng isang babae. Mukhang mami niya. Binati ko rin siya at lumapit kay Sir Andrew. Ang ganda mo naman, Doc. Ilang taon ka na po ba? Wika ng mama ng lalaki. Kasing edad lang po kami ng anak mo, ma'am. Nakangiting saad ko naman. Nilinisan ko rin ang sugat niya at pinalitan ng bandage. Talaga ba? Mukhang bagay kayo nitong si Andrew ah. Hindi po yata pwede, ma'am. Wika ko at pinakita sa kanyang wedding ring ko. Oh, you're married. Natawa ko kasi parang nahiya si Sir Andrew sa pinagsasabi ng mama niya. Bago pala ako lumabas, sinabi ko na kay Sir Andrew na si Doc Oscar na ang magiging doktor niya next week at siya na rin na magde-discharge sa kanya. Sinabi ko lang na personal reason. Pagkatapos ng trabaho ko doon ay lumabas na rin ako ng VIP room. Magandang venue. Palakpakan at hiyawan ng mga guest at nakakasilaw na flash ng mga kamera ang sumalubong sa amin ni Adrian pagkadating namin sa venue ng birthday party niya. Isa pala itong hotel na pagmamay-ari ng pamilya niya. Nakahawak ako sa braso ni Adrian habang sabay na naglalakad. Naglakad kami papunta sa mga bisita niya. Grabe, sa aura pa lang nila mga yayamanin na. Happy birthday, Adrian! Nakangiting bati ng isang lalaki na sa tingin ko nasa 50s na. Thank you po, Mr. Bagon. Wika niya sa lalaki at nakipag-shake hands. Napunta naman sa akin ang tingin niya, kaya na-pressure tuloy ako. And you are? Wika niya habang nakatingin sa akin. Hindi mo pa po pala nakikilala siya. This is Glyza Rivera de la Cruz, my wife. Nakangiting pakilala ni Adrian sa amin. Wow, the famous doctor. Nice to meet you, Miss Glyza. Sabi niya, nag-shake hands rin kaming dalawa. Ang awkward lang kasi karamihan talaga na nandito sa party ay hindi ko kakilala at lahat talaga naka-formal na damit. Nagpaalam muna ako kay Adrian na mauuna na akong maupo sa table namin kasi nangangalay ng paa ko dahil sa heels. Ang tagal rin kasi nilang mag-usap-usap. Pumayag naman siya kaya iniwan ko na siya sa mga bisita niya. Nahagilap agad ng mata ko sina Rose at Karen. Invited na talaga si Rose kasi lahat na nagtatrabaho sa kumpanya ni na Adrian ay pinapunta ng mami niya. Si Karen naman ay ako at si Adrian ang nag-invite. Siyempre kasama rin silang dalawa sa resort bukas. Kahit papano hindi rin ako maiinip dito kasi andito ang mga kaibigan ko. Lumapit ako sa table nila at umupo sa tabi nila. Nakita ko rin na kasama nila sina Lucas, Mr. Valdez at Randy. Kasama rin palang tatlo bukas. Ang madaldal talaga sa grupo namin ay itong Rose at sinasabayan lang naming tatlo. Sa boys naman si Lucas at Randy lang ang nagsasalita. Si Mr. Valdez naman ay nakikinig lang. Ilang minuto pa ay lumapit na rin sa amin si Adrian. Natawa nga kami dahil mukhang napagod sa pag-aasikaso sa mga bisita niya. Tumabi siya kay Mr. Valdez at nagsimula na rin kaming kumain. Nakakatuwa lang kasi tuwing birthday ni Adrian ay nagpapaparty rin si mami niya. And sa 2 taon na hindi pa kami nagkakasundo ay sobrang naiinip talaga ako sa party niya. Hindi ko pa kasi sinasama sina Karen noon kaya sobrang boring talaga. Tapos ito pang si Mr. Valdez ang kasama ko sa table noon kasi nakikipag-usap pa si Adrian sa mga bisita niya. Parang nakikipag-usap ka lang sa bato. Pero ngayon ay ibang-iba na. By the way, pinag-uusapan na rin namin ang gagawin naming lahat bukas. Sinabi na rin namin ni Adrian na kaming dalawang magbabayad para sa party niya bukas sa resort. Nakakahiya rin kasi na magpapalibre kami ulit kay Tito Noel eh. Ang dami-dami na namin. Ayoko rin naman na si Adrian na magbabayad ng lahat. Siyempre dapat hati kami. Si Randy naman daw ang bahala sa drinks. Sina Karen, Rose at Mr. Valdez at Lucas naman ang bahala sa mga snacks na bibilihin. Sinabi ko na rin kasi na akong magluluto sa kanila bukas. Sila na rin pala ang bibili ng mga sangkap. Hello guys!
Hiramin ko muna ang anak ko, ha? Nakangiting wika ng mami ni Adrian. Sure, ma. Kunin niyo na po. Hanikot na patawa naman siya. Tumayo na si Adrian at pumunta sa stage. Good evening, ladies and gentlemen. Wika niya at naghiyawan ng mga bisita. Thank you all for coming here. Thank you also to my hardworking mom for preparing this wonderful event for me. Taon-taon ay nagkakasama tayo para sa pagdiriwang na ito, kaya hindi na rin bago sa atin to. Siguro kabisado nyo na rin ang speech ko. Kasi parati naman akong nagsasalita dito, but for me, special ang birthday ko ngayon. Mas maraming tao na mas napalapit sa akin. May unexpected na friendship ang nangyayari at may special someone na mas nagpapasaya sa akin sa taong ito. Sino kayang special someone na yun? Ani ni Karen at tumingin sa akin. Naku, tumigil ka dyan ha. Namumula na saad ko. Salamat rin pala sa Rivera Group of Company dahil sa walang tigil na pagsuporta sa company namin. At sa akin na rin. Thank you for trusting me. Mom and sir, or should I say, my mother-in-law and my father-in-law. Lastly, thank you also to my wife who keeps supporting me. Kahit hindi maganda ang simula natin. But hindi ibig sabihin nun na hindi rin maganda ang magiging wakas natin. Thank you, Mrs. Glyza Rivera de la Cruz. Wika pa ni Adrian habang nakatingin sa akin. Tumingin rin sa akin ng mga bisita at pinalakpakan din ako. Bigla tuloy akong nahiya. Hindi pa naman ako sanay sa ganitong atensyon. Third person's POV. Malakas na sinara ni Andrew ang pinto nang nakapasok siya sa office ng ama niya. Dahil dito lumikha ito ng tunog at napatingin sa direksyon niya ang kanyang ama. Anong ginagawa mo, Dad? Magpapadala ka ng tauhan mo sa party ni Adrian? Galit na ani ni Andrew sa ama. Hindi ba mas maganda yon? Nasa iisang lugar lang ang mga De La Cruz at Rivera. Wika ni Mr. Suarez at tinanggal ang kanyang eyeglasses. Dad, maraming madadamay sa gagawin nyo. Can you just let them enjoy the party? Anong nangyayari sa'yo? Andrew? Hindi ka naman ganyan dati ah. Hindi ko lang talaga kayang ginagawa mo. I thought hanggang paggawa lang ng threat ang kaya mo. And now, gagawa ka na ng masama? I'm doing this for your lolo, Andrew. Mahinahong saad ng kanyang ama. No, Dad. You're doing this for your own good. I think that's why my mom left you. You better stop your plan, Dad. Kapag hindi, ako na mismo magpapakulong sa'yo. Tinalikuran niya ang kanyang ama at naglakad papalapit sa pinto. Andrew, bumalik ka rito! Sigaw ng ama, pero walang lingon na diretso sa paglalakad ni Andrew. Hindi niya hahayaan na gumawa ng masama ang kanyang ama. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.